Chapter 1. Mainit, malagkit, at punong-puno ng chismis vibes ang Biyernes ng gabi sa Zambales. Sa labas, parang simpleng salu-salu lang. Fairy lights, sangria, konting kaartehan. Pero deep inside, alam ng lahat. Hindi basta trip lang ni Diana ang gabing to. Hindi siya yung babaeng sumusunod sa script na paulit-ulit na pinapalabas ng mundo. Graduate, trabaho, asawa, anak. Hindi. Ang gusto ni Diana? Buhay na siya mismo ang pumili. Kaya nung sinabi niyang gusto niyang magkaanak mag-isa, walang love story, walang proposal, walang drama, walang masyadong nagulat. Isa siyang babaeng may sariling orbit. Hindi dahil kulang siya sa options. Hello, may pila ang manliligaw niya. Pinili lang niyang ang unang great love ng buhay niya ay hindi lalaking may bouquet, kundi isang baby. At ngayong nakatayo siya sa gitna ng party na siya rin ang nagplano, sa edad na 30. Mas magaan, mas totoo, mas siguradong bersyon ng sarili niya. Alam niyang ito na yon. Hindi dahil sinunod niya ang checklist ng mundo, kundi dahil gumawa siya ng sarili niyang listahan. At oo, may sperm doon. Highlighted title, Diana at 30, Sperm, Sass, at Sangria. Pero bago pa man ang birthday night, may isang sandaling naglatag ng lahat. Sa mini bookstore coffee shop nilang tatlo. Quench and Quirk, brainchild ni na Diana, Maxine, at Bettina. Isang lugar na amoy kape, papel, at unresolved feelings. Bukod sa caffeine, nagbebenta sila ng self-published zines, tarot cards, at used romance novels. May sticky notes sa mga juicy scenes. Public service iyon, ayon kay Maxine. Ang barista nilang si Johnny? Frustrated actor. Laging late. Laging may British accent. At ang latte art? Palaging may abs. Kaya forgiven. Si Carla, head cashier, dating campus beauty queen turned vegan evangelist. Pero mahilig pa rin sa chicharon kapag walang nakakakita. Kaya minsan may amoy ng betrayal sa counter. Si Levi, bagong hire at aspiring spoken word artist, nagsusulat ng hugot sa resibo. You are enough. Unless kulang ka sa bayad. At si JP, dishwasher / boyband hopeful / history nerd, may playlist na puro OPM love songs para sa babaeng hindi niya kilala, pero handa niyang mahalin spiritually. Sinong kumuha ng Chains of Lust, Billionaire Cowboy Edition at hindi nagbalik? Reklamo ni Bettina habang chine-check ang inventory. Malamang ikaw rin. In denial ka lang. Sagot ni Maxine habang inaayos ang cinnamon buns na hugis puwet. Dito unang inamin ni Diana ang plano. Nagpe-paint sila ng window display nang bigla siyang nagsalita. Guys, gusto kong magkaanak. Alone, by choice. Tumigil ang lahat. Like, alone? Tanong ni Maxine. Yes. Sagot ni Diana habang nilalagyan ng glitter ang sign na Manifest It, Girl. Di mo na lang sagutin si Rainier ng accounting? Yung laging may pasalubong na milk tea? Tanong ni Bettina. Nope. Kung gusto ko ng milk tea, bibili na lang ako. Ayoko ng stress ng commitment. Ayoko ng kumain ka na ba? Texts. Ang gusto ko. Newsflash na totoo. Urgent. May saysay. Ma, may inuwi akong star from school. Kasi yun ang totoong connection. Walang filter. Walang effort. Pero may sense. Tumawa sila nun. Pero alam nilang seryoso si Diana. Balik sa birthday night. Ang bungalow niya ay mukhang Pinterest board na nalasing sa glitter. May fairy lights na parang kabit ng ex mong clingy. May cheese tower na parang Pisa Tower na lasing. At isang ice sculpture ng hubad na cherub, walang gustong umako. Sabi ni Maxine, kasama raw sa sangria rental. Sinungaling si Maxine, kakatungtong lang ni Diana sa 30. Habang ang ibang babae nagbibilang ng jowa or travel goals, si Diana, may sariling bahay. 3 succulents na pinangalanan niya sa Marvel villains. At isang sariwang kopya ng sperm donor checklist. Laminated, color-coded, naka-folder. May section para sa genetic traits, psychological background, at vibe check, aka. Okay ba ang aura ng donor based sa handwriting?
Unang dumating si Bettina. Amoy libro at anxiety. Tumingin sa sangria bar na parang huhusgahan siya. It has berries, alok ni Diana. Uminom si Bettina. Okay. Sumunod si Maxine. Floral kimono, kitten heels, at drama ng 3 teleserye finales. Happy birthday to you! Sigaw niya habang may dalang tray ng nagliliyab na leche flan shots. Si Terry, ang resident tita friend / unofficial therapist, pumasok kasunod. Teka, may nilagay ka bang pamparegla dito, Max? Wala. Organic yan. Pure betrayal lang ang lasa. Lumabas si Diana mula sa kusina. May hawak na fertility pamphlet, parang menu ng future. Guys, sabi niya, kalmado, nabook ko na. Natigil si Maxine sa pagbuhos ng shot. Nabook saan? Spa? Pang-Alaska? Pang-emotional breakdown? Fertility clinic sa Amerika, affiliate ng St. Luke's, Dr. Inigo Malari. Nalaglag ang Kindle ni Bettina. Metaphorical sperm or literal? Literal, sagot ni Diana. May lamig, nakakatakot. Artificial insemination, may checklist ako ng traits at may perfect match. Napahiyaw si Maxine habang binabasa ang listahan. Military background, high IQ, multilingual, artistic, Filipino-Latino? Girl, sabi niya, gumagawa ka ng superhero. O kulto leader, sabat ni Bettina. Either way, iconic, sagot ni Maxine. Halos mabulunan si Terry. Anak ng balot, kailan mo balak sabihin to sa men? At bakit parang okay ka lang? Nag-shrug si Diana. Hindi ko naman planong ma-in love, pero gusto ko ng pamilya. Bayad na ang bahay, may mana, at aminin natin, wala naman akong jowa history. Biglang nagsalita si Bettina mula sa ilalim ng mesa. FYI, bawal sa Pilipinas ang sperm donation kung single ka, unless may asawang pipirma. Kaya US tayo. Ang geek mo, sabi ni Maxine. Pero bakit kailangan pang i-freeze ang itlog? Nag-swirl si Diana ng sangria. Parang lasing na TED Talk. Kailangan munang i-harvest ang itlog. Inject drama, surgery, freeze. Tapos hanap sperm na hindi emotionally unavailable. Ngayon defrost time na. Petri dish moment. Halo si egg at si Mr. Donor. Implant? Ako na ang nanay. Happy birthday to me. Budget? Blown. Buong mana. Deadma. Basta may gatas ang baby. Wi-Fi plus gatas equals success. Sa likod ng biro, alam ni Diana ang totoo. Handa siya. Hindi perpekto. Hindi traditional. Pero buo ang loob. At kung may takot man, hindi yun sapat para umatras. Welcome to Diana's new chapter. 30? More like fertility with flair. San Diego, California. Amoy antiseptic, lavender, at konting mamahaling desperation ang California branch ng fertility clinic ni Dr. Inigo Malari. Nakarecline si Diana sa exam chair. Hospital gown. May maliliit na bulaklak. Pakiramdam niya, hindi siya pasyente. Props siya sa isang indie film. Tungkol sa isang babaeng medyo successful, pero emotionally unavailable. Sa tabi niya, may sterile-looking table. Isang empty sperm container. Pero ang tunay na bida? Nasa loob na niya. Well, that's it, sabi ng nurse. Parang naghatid lang ng extra rice. Just lie back and let gravity do the rest. Hindi na sumagot si Diana. Nakatingin lang siya sa kisame. May pintura ng langit doon, blue sky, cotton clouds, at ilusyon na hindi ka ginagawang incubator ng siyensya. Huminga siya ng malalim. Hindi relief, hindi panic. Basta, hinga. Ayan na. Nasa kanya na ang sperm. Welcome aboard. Bakit nga ba siya Diana? Oo. Trip ng nanay niya ang royal drama. Diana Spencer Adriano. Hindi lang maharlika. May pagkatadhana. Pero unlike Princess Di, walang bodyguard lover. Meron lang siyang mortgage, trauma, at mga frozen eggs na pinaghirapan sa BGC. Minsan iniisip niya, kung may Queen of Single Motherhood by Choice crown,
Baka nasa kanya na yon. Habang nakatitig siya sa kisame, binalikan siya ng alaala. UP Diliman. Interior design. Dati, akala niya magiging HGTV darling siya. Tapos, boom. Freelancer life. Blessing in disguise. Bayad ang bahay. Salamat sa mga kaibigang nagparaket. Kahit condo units na may bad feng shui at kliyenteng naniniwala sa gold accents everywhere. At ang tatay niya, ay Diyos ko, Filipino-American. DEA raw. Pero mukhang Don Draper na mahilig sa fieldwork sa Mexico. May dalawa siyang kapatid doon. Never pa niyang nakita. Parang spin-off characters na hindi niya nasubaybayan. Ang nanay niya naman, half British, half Latina, may epilepsy. Noong 8 taong gulang siya, nagkaroon ng matinding episode. Hindi na siya kayang alagaan. Kaya ayon, convent life, boarding school sa Zambales, may kasamang orphanage. Doon siya lumaki. Hindi kadugo ang mga bata, pero kapatid sa gatas, tawanan, at sermon ng madre. At buti na lang, may dumating. Parang bumaba mula langit, isang high school girl. Mukhang lumabas sa MGM classic movie. Si Elena Fuentabella, ayon sa Kusina Marites, anak mayaman. Pamilyang nagtatag ng mismong kumbento. Sosyal? Oo. Pero may ganda siyang hindi maingay. Yung tipong kahit hindi ka naniniwala sa diwata, mapapaisip ka. Baka totoo nga. Matangos na ilong. Mga matang parang may sariling plot twist. Balat na parang hindi nadapuan ng araw. Parang classical painting na bumabalang para sabihing, laro tayo ng Jackstone. Kung si Diana ay magandang pwedeng isama sa palengke at art gallery sa iisang araw. Si Elena, tahimik. Commanding, yung pagdumaan sa hallway pati madre napapabless. Unang linggo pa lang ni Diana sa kumbento, iyak siya ng iyak sa ilalim ng kumot. Si Elena ang tumabi. Hindi maarte. Pinahira ng luha. Hinimas ang likod. Hinila siya palabas. Para maglaro. Para magkwento. Para maramdaman niyang hindi siya mag-isa. 2 taon lang. Pero iyon ang pinakamasayang taon niya roon. Nang umalis si Elena para mag-aral sa abroad, binawi ng pamilya. Umiyak si Diana na parang may lamay. Literal na ilog ang luha. Buti na lang may Sister Carmela. Tahimik, hindi nagyayabang. Pero sa mga batang ulila, siya ang may pinakamalambot na puso. Siya ang naging anchor, tagapagtanggol. Sa bawat gabing umiiyak si Diana, siya rin ang bumubulong. Anak ka ng Diyos, huwag mong kalimutan yan. Tumatawag pa rin ang mama niya. Hanggang isang araw, wawala na. Seizure, banyo. Ang naiwan? Insurance. At ang sandaling ito, artificial insemination. Kung hindi siya minahal romantically, edi siya na lang ang magmahal unconditionally. Naglista siya ng traits. Filipino-Hispanic, military background, artistic, high IQ, no baldness gene. Importante, kung wala siyang Mr. Right, may Mr. Sperm profile siya. Huminga ulit si Diana. May kilig, may kaba. Parang naghihintay ng exam results. Subject, buhay ko 101. Hindi ito injection lang. Ito ay intrauterine insemination. Para sa isang babaeng virgin pa rin kahit 30 na, may tanong. Masakit ba? Hindi, awkward lang. Manipis na catheter, diretso sa uterus. Parang delivery guy na may susi ng gate. Walang drama, walang kirot. Relax ka lang. At ngayon, nasa fertile battlefield na ang sperm. Live sperm. Ready egg. Please be friends. Bulong ng utak niya. May konting cramping. Normal lang daw. Pero ang hindi normal? Ang anticipation. Na baka sa tahimik na sandaling ito, may buhay nang nagsisimula. Habang naghihintay siya, binalikan niya ang masasayang alaala. Tsampurado sa mess hall. Kantahan sa ilalim ng puno. Si Elena bumabalik taon-taon. May tsokolate. May Jackstone. May notebook na hindi masulatan kasi masyadong maganda. May taong piniling bumalik para sa kanya. Sa terrace ng kumbento, bilang ng bituin. Mga kwentong gawa-gawa. Sa liwanag ng buwan, lahat nagiging espesyal kapag kasama si Elena. Parang ate, kaibigan,
Fairy godmother. Walang wand, may magic. Bago ikasal si Alena, dumating pa rin siya. You are someone's home, Diana. Kahit hindi mo pa siya kilala. Pagkatapos noon, dumalang ang balita. Family life, diapers, PTA meetings, at ang chismis. Kinidnap daw. Pero ang ending, kasal, tahimik, classy. At ang groom? May sariling slow motion. Matangkad. Broad shoulders. Mga matang violet. Hindi contacts. Hindi ilusyon. Violet. Parang panata. Parang panganib. Huli niyang yakap kay Alena. 18 kaarawan niya. Buntis ulit. Kambal. Mas maganda. Mas kalmado. Mas buo. You're growing into your name, Diana. Royal but real. At ngayon, habang hinihintay niyang magtagpo ang sperm at itlog, naiintindihan niya. Iba-iba ang fairy tale. Walang prinsipe. Walang violet-eyed vigilante. Pero may baby. May bagong buhay. At sapat na yon, tahimik ang klinik. Tahimik ang loob niya. Sa wakas, tahimik. At may konting pag-asa na sa pagkakataong ito, may mananatili. Labas ng klinik, pakiramdam ni Diana parang naka-jackpot. Hindi sa casino, sa matris. Kung may confetti lang, baka nag-slow clap na rin ang uterus niya. Una niyang ginawa? Nag-order ng extra spicy burrito sa Mexican food truck sa tapat ng klinik. Celebratory carbs, bulong niya sa sarili habang tinititigan ng hot sauce na parang fertility booster. Kung may milagro mang mangyayari, sigurado siyang may kinalaman ang sili. Pangalawa? FaceTime agad kay Maxine habang hinihigop ang pineapple smoothie. Friend, sabi niya, proud na proud. Tapos na, sperm successfully parked. May potential tenant na ang bahay bata ko. Okay, sagot ni Maxine habang nagwi-whisk ng itlog sa kusina. Bawal ang stress ha. Huwag ka munang magbuhat ng emotional baggage. Light feelings lang. Pagbalik niya sa Airbnb, dumiretso siya sa kama. Hindi para matulog. Para manood ng baby announcement video sa YouTube at mag-self-timer ng picture habang may heating pad sa puson. Caption, freshly inseminated. Don't talk to me unless you're 100 million motel sperm. Nag-binge siya ng lumang cartoons. Sumunod, Call the Midwife. Naka-sheet mask. Kailangan glowing ang future nanay kahit wala pang embryo. Sa bubble bath, wine glass sa kamay. Cranberry juice lang ang laman. Nag-practice siya ng monologue. Hi baby, this is your mom. Hindi ko alam kung sino tatay mo, pero maganda ang ngipin niya at matalino siya. Sabi ng genetic profile. Tumawa siya mag-isa. Kasi bakit hindi? Hindi ito accident. Hindi ito fling. Isa itong desisyon. At honestly, a damn fabulous one. Kung audience of one lang ang kailangan niya ngayon, edi okay. Siya. At ang potential fetus. Mag-ina, solo, pero hindi alone. Welcome to the era of DIY miracles. Besh. 2-week. Wait. No chill. Day 1. Zen si Diana. Post-procedure glow. Fresh blowout. May konting luha sa gilid ng mata. Hormonal ba o arte? Hindi siya sure. Bumili siya ng fancy prenatal vitamins. Nag-grocery ng chia seeds. Nag-download ng 3 fertility apps. Lahat may push notifications na parang ex na clingy. Day 3. May phantom symptoms na. Parang mas gusto niya ang sabaw. Parang mas malambot ang dibdib. Or baka masikip lang talaga ang bra. Day 5. Nag-practice siya ng breathing techniques. Inhale hope, exhale trauma. Sinubukan niyang sundan ang YouTube video. Naputol. Tumawag ang Globe Customer Service. Ending, deep breathing habang kausap ang agent tungkol sa overdue bill. Inhale hope, exhale trauma. Pinagtawanan siya ni Maxine sa group chat. Bettina nag-send ng academic article tungkol sa stress at implantation. Si Terry, nag-offer magpadala ng dahon ng saging mula Quiapo. Day 7, umiyak siya sa diaper commercial. Pagkatapos, tinawanan niya ang sarili niya. Day 8, halos maihi siya sa excitement. Literally. Kaso maling test kitang nabunot niya.
Nag-P siya sa COVID test mula 2021. Negative. Obviously, na-stress siya. Kumain ng halo-halo. Tinanong si Google kung kontraindikasyon ba ang sugar overload sa implantation. Day 10. Kinakausap na niya ang tiyan niya sa banyo. Hello anak, kung nandyan ka na, magparamdam ka. Kahit pitik lang. Day 12. Nag-Google siya kung may Spotify playlist bang nakaka-increase ng implantation rate. Natagpuan niya ang playlist na Womb Vibes. May Here Comes the Sun. May Let It Grow. Sinabayan pa niya ng belly dancing sa harap ng salamin. Mukha siyang lumpia rapper na may existential crisis. Day 13. Sumulat siya ng journal entry para sa hypothetical na baby. You were made of dreams, science, and borderline delulu optimism. Day 14. Hawak niya ang pregnancy test, parang final rose sa reality show. Huminga siya. Tumigil ang mundo. Hindi siya naghihintay ng prinsipe. Naghihintay siya ng 2 guhit. At nandoon sila. 2. Pink. Malinaw. Parang nag-reply ang universe. Confirmed. Tinitigan niya yon. Hindi siya umiyak. Hindi siya tumili. Nanigas lang siya. Parang may tumapik sa balikat niya mula sa ibang dimension. Tumingin siya sa salamin. Parehong eye bags, parehong buhok. Pero may bago. May tao na. Sa loob niya. Oh my God. Bulong niya, Paos. Pregi ako. Legit. Tumawa siya. Takot. Saya. Kabaliwan. Lahat sabay-sabay. Tinext niya si Maxine. Confirmed. May laman ang kaban. Huwag mo munang ikalat. Instant ang reply. Voice note. Sigawan. Bettina nagpadala ng dancing embryo gif. Si Terry? Praise the Lord, magpapamisa ako. Umupo si Diana. Pregnancy test nasa kamay. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi siya nag-isa.